Naglabas na ng sabina ang National Bureau of Investigation o NBI sa Office of the Vice President. Ipinatawag si Vice President Sara Duterte para linawin ang kanyang kontrobersyal na pahayag na kapwa pinalagaan ni Pangulong Bongbong Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Balikan natin yan sa pagbabalita ni Mobile Journal, Julie Baiza. Ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente. Paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Yan ang matapang na pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa kanyang buhay. Sa isang live online video conference Sabado na madaling araw, sinabi ni Inday Sara na kumausap na siya ng assassin para pumatay kina PBBM, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sakaling may mangyari sa kanya. Nababahala raw ang Pangulo sa walang pakundangang pagmumura at pagbabanta ng Vice Presidente. Hindi na anya sana aabot nito kung sasagot lamang si Inday Sara. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Matatapos daw ito kung magsasabi ng totoo ang Vice Presidente at hindi hahadlangan ang paglabas ng katotohanan. Matatanda ang kinukwestiyon ng Kamara ang isang Mary Grace Piatos na nakapirma sa mga acknowledgement receipt para sa pondo ng Office of the Vice President. Nangako naman si PBBM na patuloy na kikilos at maglilingkod sa gitna ng pambabatikos. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Bukod kay PBBM, pumalag din si House Speaker Martin Romualdez sa pagbabanta ni VP Sara sa kanyang buhay. Gate ni Romualdez, maituturing itong direktang banta sa seguridad ng bansa. We cannot let this pass as mere rhetoric. The gravity of such confession demands accountability. It demands answers. It demands that we, as the representatives of the Filipino people, take a stand to protect our democracy from any and all forms of threats. Naniniwala rin ng House Speaker na diversionary tactic lang ang ginagawa ni Inday Sara dahil iniimbestigahan ang confidential funds ng OVP. We will not tolerate and accept vague explanations and evasive responses. Kung wala kang itinatago, bakit hindi sagutin ang mga tanong? Karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Nanawagan naman si Romualdez sa mga kongresista na magkaisa sa pangangalaga sa Kamara bilang isang institusyon. Mobile Journal, Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.